So ito mga kapatid, yung ating mga OFWs, ito pong segment po na ito ay para sa inyo and sa mga anak po ng mga OFWs po natin. Napili namin itong segment na to dahil... Dahil ano po, syempre parang marami po kasi nag-OFW ngayon dahil sa mga anak, no, para mabigyan ng magandang kinabukasan, mabigay yung mga pangailangan, financial, ganon. So, marami pong nagsasakripisyong mga magulang para sa mga anak. So, napili ko po tong topic na to na naibigay sa Bardagulan para, syempre, more on OFW po ang, karamihan po sa mga nanonood is OFW, no. Napili namin tong topic na to para ma-share nyo naman sa amin kung ano po bang mga experience nyo, kung paano nyo nakakaya yung parent nyo na sa OFW, kung paano nyo nakakaya na, syempre, malayo, kahit naman, mahal mo, di ba? Syempre, malayo, and then, syempre, hindi maiwasan yung homesick. Yung ganun, mamimiss mo sila ganun. Syempre, Nanay at tatay mo ba OFW? hindi naman po siya totally OFW, pero nag-CN po si mama dati sa Batangas. So parang Yes po. ano pa din, Oo. malayo pa Yes po. din. Tapos, yun po, during pandemic po, more on, ang dami po talagang problem na dumating sa amin. And although na okay naman po sa financial, pero syempre mas okay pa rin po kung kasama namin siya everyday. Gaano katagal yung mommy mo nagstay Almost sa 2 years Batangas? din po sa Batangas. Anong work niya doon? Housekeeping po. Tas yung daddy mo? Security guard din po. Pero pag out niya po ng security, dumidiretso na po siya ng Batangas para po, siya naman po is driver po ng amo ni mama. Grabe naman yung mga diskarte ng tatay Yes mo. po. From security guard saan? Sa Divisoria po. Opo, After nun, babiyahe pa siya babiyahe po siya everyday? ano po, 2 days po ang duty niya and 2 days po sa trabaho ng Grabe. mother ko. Ang tiyaga naman ng Yes nanay po. at tatay Kaya mo. very thankful po ako sa kanila. Yun po, nagbubunga naman na po lahat ng paghihirap nila. Ngayon po naka-graduate na po kami ng 2. And then 2 na lang po ngayon ang waiting. Bali, 4 kayo. Opo. 2 na Graduate nakagraduate. po. Isang criminology and business finance po ang isa. Tas ikaw, mas, anong gusto mo bang course? Tourism po. Yung bunso. Ako po yung bunso. Yung sumunod po sa akin, first year college na po is HRM naman po siya. Nice one. Yes po. And ikaw ba, minsan mo na bang napasalamatan ng nanay at tatay mo? Opo, kasi hindi naman po word na thank you, pero everyday naman po na pag may kaya kaming iabot kahit na malayo, pinapa-deliver namin doon para lang para matanggalan lang ng pagod kahit minsan gabi na, kahit minsan lalo na yung mother ko na wala talagang time sa amin pag gabi, syempre papahinga niya na lang kasi madaling araw gigising naman siya para sa agad. So yun, kahit na isang I love you lang naman is parang ginagawa namin para mawala lang yung pagod, update kung kumusta kami dito, ganun. Alam mo, dapat yun. Kasi ito pong topic natin ngayon, ito po yung may mga makakausap tayo na mga bata or mga anak ng mga OFW, mga minamahal nating OFW. Malaman natin kung paano yung nagiging setup nila, paano ba hindi naman sa pero paano ba nagbibigay ng pasasalamat din yung mga bata doon sa kanilang mga nanay at tatay. Kasi gaya nung kay Cedric, tinatanong ko kung paano ba niya napapakita na yung pasasalamat niya doon sa nanay at tatay niya. Kasi lalo na, grabe ang tiyaga ng nanay at tatay niya, di ba? Grabe yung sinasacrifice ng tatay mo na bumabiyahe pa ng Batangas, tas sa sideline naman ng driver. 'Di ba? Yung mga kapatid mo naman, nagtatrabaho na? Yes po, yung 2 po. Tapos, paano yun? Sila naman yung kahit papaano nag-aabot-abot sa'yo. Yes po. Ganun. Yung ngayon po nakauwi na po yung mother ko dito. So, yung mother ko naman po is parang yung nandun po sila sa kapatid ng papa ko para yung yung parang bantayan po kasi yun po walang anak and then namatay na po yung asawa. So, parang yun po ang work ngayon ni mama is parang bantayan po yung tita po namin. Tapos, doon din po umuwi si papa. Pero, dyan lang po sa Fairview. Minsan naman po pag may occasion, nakakapunta rin naman po kami every Sunday din sa kanila. Bet nasa Taguig ka. Opo. Saan ka sino ang pinag-i-stayan mo ng Taguig niya? Doon po sa bahay ng tita ko, sa nag-extend din po nila mama. Okay. And tingin mo ba, ano naman yung, kumbaga, hirap bilang isang anak na malayo ang mommy and daddy mo since nasa Batangas nga? Ano naman yung hirap? Siyempre, una nakakainggit kasi yung iba nag-celebrate sila ng
parang sama-sama sila namamasyal, sama-sama silang kumakain habang kami apat lang kami isang mesa. Pero ginagawa naming lesson yun kasi nga syempre, tiyatak namin sa isip namin na para sa amin kaya ginagawa nila yun. Hindi ka ba nagtampo or never? Yung iba kasi nagtatampo, lalo na pag age mo. For me, hindi naman po kasi syempre kung hindi naman po, kung hindi nila ginawa yun, ano pong hinatnan namin ngayon, di ba? Yung iba kasi kahit nakikita nilang for them, parang mas sinahanap nila naman yung physical presence ng parents Nagtatampo na hindi pa. nila maintindihan. May mga ilang bata nagtatampo So pa. feeling ko maganda yung pagpapaintindi sa kanya ng parents niya bakit nila ginagawa yun. Pero anong height ng parents mo? Curious lang ako. 5'11 po yung mother ko and father ko po 5'11. Parang. Opo. Ang tatangkad Ilan niya. kayo magkakapatid? 4 po. 4. Ikaw, bunso? Bunso. Yung kuya mo, how old? 24. 24. May ate? Opo. Ilan? 22. 22. Yung isa pa? 19. Ay, And ang then- taray naman. Ang taray. Taray. Matatangkad din. Opo. Yung kuya ko po 6'2. Oh, 6'2"? totoo ba? Ang tatangkad. Yung ate mo din matangkad. 5'11 po. Ganun. Parang nanliit kami bigla 5'11"? Huwag kayong Huwag kayong lumabas sabay-sabay magkakapatid, di okay. Sabi nga po, nung nag-ano po kami, sabi namin, saan nyo kinuha tong mga post na to? Kasi 4 po kami kasama yung, lahat po kami 6, nag-grocery po kami. Sabi sa amin ng guard room, saan nyo kinuha tong mga post na to? Ba't ang tatangkad ng kasama mo? Sabi pa sa amin, no, grabe naman tong guard mo, ma'am. Ilang ba to? Ilang ba dala mo ganun? Ang Kasi tangkad. sobrang tatangkad po talaga namin. And then, Tangkad nyo. para kaming walking poste. Oo. Kasi siya 6 flat eh. Opo. Oo. 6 flat. Gulat din kami. So, bakit mo naman napili dito sa RTIA? Kasi ang ano po talaga is, may mga malapit po talaga sa amin. Like, ilang sakay lang. Pero, yun po, mas pinili po namin dito para unang-una mo yung sa confident po. Para maboost po lalo yung confident namin. Lalo na po yung spring strand namin. Tapos yung exposure po. Ayun. Tapos yun po yung mga... Tapos yun po natetesting po lahat ng mga pwedeng gawin. Like, pati po sa computer, sa pagtatawag, sa Hindi pa kayo pag-a-assist. nasa-stress? Hindi pa naman po. Wala pa kasing Thursday Ay, pero na ano ko na po yung is Friday. Yung nandun po sa Rafi. Ikaw, stress ka ba? Proceed na tayo sa ating topic for today's video. Hindi ba kasi, nakita mo, ngarag talaga lahat ng staff pag nandiyan si Idol. Oo, ngarag talaga. Alam niya yan. Alam niya yan. Niiyak ako. Well, nakaka-proud kasi malawak yung pag-intindi mo sa mga bagay-bagay, especially sa sitwasyon nyo ng mommy and daddy mo. Doon mo mafe-feel sa action center na yung problema mo walang-wala sa problema ng iba. Totoo. Nakita mo na yung setup sa action center na yung mga humihingi ng tulong na sinasabi nila na akala nila scripted. Meron nga po ko isang na-encounter, grabe iyak ng tatay kasi sabi, tinanong ko ba't siya umiyak kasi isa-surrender niya daw yung anak niya sa mother niya. Ano na? So, surrender niya daw po yung anak sa nanay. Kaya grabe, yung tulo talaga ng luha ng tatay. Yun yung purpose talaga ng Wanted sa radyo, no? And at least na-experience nyo yung mga, dun kasi naghahalo-halo yung emosyon doon. Mas Oo nga po. nangingibabaw yung mga galit, yung mga inis, yung mga lungkot, nandun lahat, yung hirap, andun lahat. And ito, marami tayo rin mai-interview na mga kabataan na meron din pong ang mga nanay at tatay ay mga OFW. Simulan natin kay Monsur Josh Bota. Hi, Josh Monsur. Monsur Josh. Hello po. Hi. Ayun, si Monsur Josh Bota. Ilang taon ka na, Monsur? 17 po. 17. Anak ka ng isang OFW. Opo. Nasaan ang parents mo? Sa sa US po. US. Nanay at tatay. Nanay lang po. Asan ang daddy? Nandito po sa probinsya po. Anong work ng mommy mo sa US? Katulong po. Pero Monsur, paano ang pag-intindi mo sa mga ganitong bagay? Kasi, di ba Monsur, nakikita natin, napapanood natin sa TV, at may mga iba rin tayong
nalalaman or may iba tayong mga kwento na naririnig na may mga bata or na hindi naiintindihan yung ganitong setup. Kaya galit sila sa kanilang nanay na nagtatrabaho sa ibang bansa kasi ang katwiran nila, lumaki ako nang wala ka eh, di ba? Galit sila, kumbaga nagre-rebelde sila dahil wala daw silang nanay na gumagabay sa kanila. Anong pag-intindi mo sa mga ganito, Mansur? Pagkakaintindi ko po sa ginagawa po nila, ginagawa po nila yung trabaho nila para lang po mabigay po yung mga gusto po nung anak nila. Para din po kung ano po yung gustong bilhin ng anak niya na isang magulang, may bigay po ng magulang. Tingin mo bakit nagtatampo yung mga bata? Na may mga ilang bata na hindi naiintindihan yung ginagawa ng kanilang mga magulang. Dahil po siguro pagka hindi po nila nakakasama yung magulang nila sa mahabang panahon po. Ikaw ba, nagtampo ka na ba minsan sa nanay mo dahil hindi mo siya nakakasama? Lumaki ka nang hindi mo siya nakakasama, hindi ka niya naaalagaan? Hanggang ngayon po pa rin. Ay, nagtatampo ka. Apo. Oh, bakit? Gawa po pag po kasi tatawagan po, hindi po sinasagot. Tapos, Tapos simula po nung naghiwalay sila ni Papa, yun, nagkawatak-watak na po kami. ilan ba kayo magkakapatid? 8 na po. 8. So, nasan yung iba mong kapatid? Yung isa po, kasama po ni Papa sa province. Tapos kami pong 7 na magkakapatid nandito po sa Maynila. Pero napo-provide naman, ano bang work ng daddy mo? Dati po construction, ngayon po nasa province na po. Napo-provide naman yung pangangailangan nyo kahit papaano. Si Lolo lang po nagpo-provide. Hindi na po na ng magulang namin. Anong dahilan? Bakit daw hindi nasasagot ng mommy mo or hindi tumatawag yung mommy mo sa'yo? Wala po sinasabing dahilan. Sinasabi ko, busy lang po daw. Pero pagka po wala po siyang ginagawa, hindi naman po siya nasagot. Alam mo, mahirap yung ganyan ha. Ilang years na yung mommy mo na nasa US? 7 years na po. Minsan hindi umuwi? Hindi po. Paano yung mga Ilang baon nyo bibi- sa school? Si Lola po ang nagbibigay ng pabaon sa amin. Si Lolo lahat? Opo. Tapos pagka po may extra si Papa, nag-aabot din po. Yung mommy mo? Hindi po. Pakilagay nga to sa wanted sa radyo. Joke lang. Hindi. Pero, alam mo, Mansur, siguro, hindi naman namin nararamdaman yung nararamdaman mo kasi kahit kung ako nga, nanay ko nga, mamiss lang yung isang tawag ko na, ay, sorry. Kasi ako nga, kung kunyari, nanay ko nga, sabi ko nga, ano ba yan, mami, kung emergency na. Wala na, sunog na ako. Wala na, patay na ako, hindi mo pa rin nasagot yung tawag ko. Lalo, paano ka pa na nagtumatawag ka, pero kahit hindi busy yung mami mo, hindi ka pa rin tinatawagan. Well, nakakatampo nga naman yun, mami. Kahit sa video call na lang sila nag-uusap, no? Wala pa din. May question ka kay Mansur? Wala naman. Same pa kami ng damit. Ha? Same school po kami. Same school kayo. Ayo nga, papasok ka na ba, Mansur? Sa 18 pa lang po daw ang simula eh. Okay. Pero, Mansur, siguro, wag ka munang magtanim ng sobrang sama ng loob sa mami mo. 'Di ba? Siguro kung may away sila ng daddy mo, away na nila yon, pero subukan mo pa rin mag-reach out, 'di ba, sa mami mo na, mami, ano ba tawag mo, mama? Mame po, mame. Oo. So, mami, kamusta ka na dyan? Kasi kami, nag-aalala na kami, hindi ka pa rin tumatawag or nagme-message man lang sa amin para kamustahin kami. Siguro ganun. Pero wag mong sabayan yung galit. Yeah. O wag mong haluan ng galit, 'di ba? Umiyak Mahirap. siya. Oo, naiiyak ka na diyan. Naiiyak mo si Opo. diyan. Huwag ka nang umiyak. Sorry na. Oh. Sorry, kasalanan namin. Sige, baba na natin yung tawag. Sige. Sa inyo po. Ay, oo nga, hindi, Mabait naiyak siya talaga kaupo. siya. Mansur, pero kailan mo huling nakausap mami mo? Nung kagabi po ata, mga bandang alas 11. Anong sabi ng mami mo? Saan, pinaliwanag ko po yung about dito po. Yun, tapos sabi, sige po, po daw siya. Ano? Ngayon, nagsabi po ako na about po dito sa interview to. Oo. Tapos sabi niya, sige, po daw siya attend. Ngayon po, hindi na po siya umattend. So dapat kasama din natin. Opo. Ah, Ang problema po ngayon, ang huli niya pong chat, busy po daw siya, tapos binlock po ako. Totoo ba? binlock ka ng mami mo? Opo, hindi na po maano sa all social media po. Bakit ka binlock? Siguro po, dahil nakulitan na po din.
Pero kahit anong kulit ng anak mo, huwag mo i-block. Hindi ganun yun. Mali. Masakit naman talaga sa heart yun. Kaya pala naiiyak si Josh. Kaya po may mga time na naglalayas po ako eh. Okay. Now we know. Well, nung mga unang part kanina, medyo dinidepensahan namin na huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Pero parang ngayon, parang binlock mo yung anak mo. Masakit talaga. Well, dun sa mami ni ni Monsur, well, wala naman kami kasi away niyo naman yan. Pero sa akin lang, kung yung point of view ng isang anak, masakit yun na ibablock ako. 'Di ba? Kasi malayo na nga sa akin yung nanay ko, tapos bablock mo pa ako. So, paano yun? Yung mga kapatid mo din, binlock, hindi? Di na din po nag-chat. Sila na po mismo nag-block nung sinabi ko po yun. Nabinlock po ako. Sama-sama na sila magsama. Ay, Pero ang huli po nilang chat doon, nung bago po nila i-block, mag-iingat na lang po daw. ano? Ano na Sabi na? po nila, At least may paingat. ano po, Take care always. ingat na lang po daw. Sabi po nila nung bago po nila i-block. Pero, Monsur, ano ha, tatagal mo lang yung loob mo. Kasi, well, siguro sasabihin ko na rin to, hindi rin madali kasi yung buhay nila sa ibang bansa. Kaya lang kasi dapat sa iyo din kukuha ng lakas ng loob or sa inyo din kukuha ng lakas ng loob yung mami mo. Dapat like from time to time, wala akong pakialam kung kulitan ako ng anak ko yan eh. Ang sabi naman po ni Lola, nung nalaman pong may ano po, kalandian na ibang lalaki, yun, doon na po na sumama ang loob namin lahat. So meron. Ano daw? May kalandian daw po. Kasi na-open po yung account niya dito minsan sa kapatid kong cellphone. Ngayon po, nung na-open po, nababasa po yung mga chat niya po na taga dito din po. Nung umuwi po siya nung last 2022, Mhm. March 14, birthday po na kapatid ko. Nasa ano po siya, doon po sa lalaki niya. Hindi po siya pumuwi dito sa bahay. Mo sa lalaki mo pa eh. Wanted sa radyo pala to. True. Na malito ng tawag, hindi to pang barda. Ang hirap niyan. Ngayon ko lang well, magkaibang, yun nga yung sinasabi namin, magkaibang kwento to eh. Ikaw kasi, yung sa'yo kasi, may agenda, kumbaga may side story, kumbaga may isa pang storya. Mahirap. Anong sabi ng tatay mo tungkol dito? Ano po, nung nalaman po yun ni Papa na gano'n nga po, nakipaghiwalay po agad si Papa. Tapos, ano po, hindi po sinabi sa amin. Nung inopen lang po namin, saka lang po namin nalaman. Okay. Kasi naghiwalay po sila mga 2021. Mhm. Hindi ko na po tanda kung anong exactly month po niya eh. Tsaka yung date. Okay. Monsuri, now we know. Nagigets na namin. Hindi namin masisisi kung meron kang tampo sa nanay mo. Kasi sabi ko nga kanina, kung meron silang away ng tatay mo, away nila yon. Pero kung kayo, pati kayo, binlock na kayo, ayaw na ng nanay mo na kinukulit niyo siya, well, wala naman ako sa posisyon, pero I think mali na dun yung nanay mo, 'di ba? Sa akin, point of view lang po ito ng isang anak. No? Kasi kung ako nga po, gaya ng nasabi ko kanina, kung ikaw ibablock ka ng nanay mo, 'di ba? Masakit. Masakit talaga. Siyempre, yun na nga lang video call, chat na lang kayo nagko-communication, bablock ka pa. Diba? Masakit Dahil talaga. lang sa kulitan. Oo, dahil Ano sa pang kulit. umulit ba ginagawa mo, Monsur? Nagtatanong lang po ako. Nag-ano po ako eh. Kung may pera po siyang extra, nangingi lang po pambili ng gatas po ng mga step brother ko po. Okay. So, financial din. Opo. Tapos, napipilitan na rin po kami magtrabaho magkakapatid kahit wala pa po kami sa tamang edad. Gawa po nung sa kahirapan. Hindi ko in-expect tong segment na to na magiging wanted sa radyo. Ang gusto niya lumipat sa wanted. Lilipat ka namin, bibigay ka namin kay Ate Odette. Pero hindi, siguro, maaayos din yan in time. Siguro ngayon. Kailangan mo lang tatagan yung loob mo. Monsur, pang ilang ka sa magkakapatid? Pang-apat po. Tas 8 kayo. Gitna ka. Ilan taon na yung Opo. panganay? Nasa 25 na po, 23. Nagtatrabaho na siya. Opo, para po din sa amin. Okay, Monsur, kung nakikinig yung mommy mo ngayon, May message ka ka ba? Sana po umuwi na po siya. Kasi po, namimiss na po siya ng mga anak niya dito. Yun lang po. Tapos mag-iingat lang na lang po siya. Okay. Sige, Monsur. Thank you. Sorry, pinaiyak ka namin. Okay lang po. Thank you, thank you. Thank you po.
Ayan, okay. So medyo mahirap talaga yung, yung kasama ko kung napapansin nyo wala. Dalawa lang kami dito. Kasi umihi siya, hindi niya na daw kaya. Manipis na lining ng ano niya, pantog niya. But then again, sana maging maayos sila ng mommy niya kasi mahirap talaga kapag hindi kayo okay ng parents nyo. Ikaw, what's your take on the case ni Monsur? Masakit talaga. Parang kahit kung ako gaganin ako ng parents ko, siguro magkakatampo talaga ako. Pero I try pa din na gawa ng Ikaw paraan na na. mag-reach Oo. out. Oo, gagawan pa rin ng paraan Kahit para. blinak ka na? Oo. Like Kasi what, anong way ang gagawin mo? Kanyari blinak ka ng mom mo? siguro or ng- gagawa ng another account kasi baliktad naman yung mundo. Nanay at nanay pa rin, oo. Correct. Oo, kahit anong mangyari, nanay at nanay mo pa rin siya. So, siguro, wag na lang tataas ang pride, ganun. Ibaba na lang ang pride. Tapos, yun, try mo siya communicate, kumustahin everyday. Siguro, sa pagod na lang din, natadala rin ng pagod, ganun. Pero siguro, kung ako naman ibablock, siguro magkakatampo pa rin ako. Pero I try pa din na magpakumbaba, tapos gawin pa rin paraan. Sige, dadaan na ang Reyna. Masakit sa puso, sumakit yung puso ko kay Monsur. Nung una, parang ayoko pang diktahan yung bata na wag magtampo. Pero may rason pala kung bakit katampo-tampo. Tsaka may guy daw yung mom eh. So, May, oo. may guy. So, I feel like isa yun sa reasons why ano, Well, natakil natin kanina. Unless talaga na may iba. Kailangan, yung priorities na iiba kapag na ano sila. Na-entertain. nalilihis ng direksyon. Feeling ko na-entertain si mommy. Oo, nalihis. Sinabi namin ni Ma'am Sel, sa mga desisyon na ganyan, kailangan laging kasama yung mga anak. Yes. Gaya nung kay Monsur, nagtampo siya sa nanay niya kasi nagtatanong siya, nakukulitan sa kanya, binlock siya. Hindi dapat, well, hindi rin talaga dapat nagbablock. Lalo na, unless super toxic na family member Anak mo yun eh. Hindi, may Diba? mga toxic kasi talaga. Kung, kunyari, i-block ko pero unblock ko rin. Siguro mga after ilang hours. Ewan ko, depende siguro sa mom. O siguro talagang pinatahimik niya lang yung anak niya. Hindi rin eh. Kasi wala namang reason for her to block eh. Besides sa Makulit talaga yung mga anak eh. Besides sa nakukulitan, 'di ba wala namang ibang Well, valid ikaw, reason. nanay, oo. Wala. Feeling ko kahit i-block ako ni Grayson, ako na mahak na account mo. Charot. Hindi. Feeling ko pag blinak ako ng anak ko in time, or vice versa, i-block ko siya. Ako kasi hindi ko matitiis. Siya, siguro kung matitiis ako ng bata, o di gawa ko ibang way. Kasi ako nagpalaki sa kanya eh. So, alam ko yung ways around it, 'di ba? So, ewan ko. Hindi talaga valid for me. Like, kunyari, ako yung makulit kay Grayson or siya yung makulit sa akin. Natural. Mas okay nga eh. Kasi hinahanap ka ng anak mo eh. Pag kinukulit ka. Kahit nasabihin mong financial, yun naman din yung point bakit ka nasa abroad. Hindi ka naman din pupunta sa abroad for the sake na gusto mo sa iba ka mag-work. It's usually financial naman eh. So, talagang may time na i-chat ka para humingi talaga. Lalo pa pala kung may stepbrothers pa pala siya. Buti sana kung lahat sila adult na. Medyo maintindihan ko pa eh. May irita ka kung ikaw yung nanay na hingi na lang na hingi ng pera. May mga bata pa pala na kailangan ng gatas. 'Di ba? So, pag nag-anak ka, ninang ako. Ang layo sa topic. Basta pag nagkaanak ka, ninang ako. Hindi, pag nagkaanak ako, hindi ko ibablock. Yung nanay, yung anak true. ko. Kasi, tama yung sinabi mo. Ikaw ang nagpalaki dyan. 'Di ba? Tsaka, wala lang. Parang nasad lang ako dun sa na umiyak pa yung bata dito sa show. Kasi binlock siya ng nanay niya kasi kinukulit niya. Hindi pa ako kinukulit. Sabagay, ako nga kinukulit ko yung nanay ko. Minsan, nakagisan ako ng tabo. Ano ba? Hinahagisan ako ng tabo. Oo, sa laki kong to, hinahagisan pa rin ako ng mga kung ano-ano nun. 'Di ba? Sabi nga niya dun sa sa landlady, paki-check na lang tong anak ko ha, kasi yung pasaway yan, madaling araw na yan lagi umuwi. Diyos ko, yung nanay ko, minarites pa ako doon sa landlady ng apartment.